Praise the Lord. My privilege to share to you the word of the Lord. This time is napapasalamat tayo sa Panginoon because of this opportunity of seeing through online service. Although physically hindi tayo nagsasama-sama, but we are one in the Spirit with God. So, salamat sa Panginoon. So, this time is ang ating theme is about breakthrough or sabihin na natin maraming breakthroughs. Okay? So, my Bible scripture is in 2 Kings chapter 7. If you can stand as we read the word of the Lord, join with me. And kung hindi naman po ninyo kaya, so okay lang po yun. We understand. Okay? So, let's now start reading the scripture. Now there were 4 men who were lepers at the entrance to the gate. And they said to one another, "Why are we sitting here until we die? If we say, 'Let us enter the city,' the famine is in the city, and we shall die there. If we sit here, we die also. So now come, let us go over to the camp of the Syrians. If they spare our lives, we shall live, and if they kill us, we shall die." So they arose at twilight to go to the camp of the Syrians. But when they came to the edge of the camp of the Syrians, behold, there was no one there. For the Lord had made the army of the Syrians hear the sound of chariots and of horses, the sound of a great army. So that they said to one another, "Behold, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egypt to come against us." So they fled away in the twilight and abandoned their tents, their horses, their donkeys, leaving the camp as it was, and fled for their lives. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. You may now be seated. Now, I'd like to share to you 3 things. Number 1 is this, the world that we are living in. Meron dalawang mundo na tayong ginagalawan, the 2 worlds that we are living. Number 2 is our breakthrough lies where we are walking or living, and the purpose of breakthrough. So, simulan na natin. So, sa panahon ngayon na merong crisis, ay parang panahon din ng mga lepers. Kasi nung panahon na yon ay yung mga yung Samaria ay sinakop ng Arameans, and then yung buong Israel ay walang supply ng pagkain, so there was famine on the land. At tapos yung king ng Israel ay sinisisi niya si Elisha. So gusto niyang patayin si prophet Elisha. And noong hinahanap niya, nakita niya ang sabi ni Elisha doon sa hari is about this time tomorrow, doon sa verse 1 hanggang doon sa verse 2. Sabi ganon, magkakaroon na ng magre-rebound na, magkakaroon ng economic resurgence na, bababa na yung presyo ng mga bilihin, at pagkatapos ay magkakaroon na ng maraming pagkain. Now, yung officer ng hari ay naandun kasama ng hari. Sabi niya, kung ang God is gagawin yan bukas, it is impossible for that to happen. Sabi, kahit buksan daw ng Diyos ang pintuan o ang bintana ng langit, then it is impossible to happen. So kung ikaw ay economist, ay siyempre kung gagamitin mo yung isipan mo, mahirap talaga mangyari yon, di ba? Pero nothing is impossible with God. That's why dalawang mundo ang ating ginagalawan. We are living in the spiritual world, we are living in the natural world. Doon sa natural world, ng panahon nila Elisha, ay mayroong famine. And then, in the eyes of God, sabi niya, the famine must be over, and He released the word of the Lord through prophet Elisha. And nag-prophesy si Elisha at sinabi niya, makaka-bounce back na ang Israel
at magkakaroon na ng economic recovery. So, sa spirit world nangyari yon at alam naman natin, ang sabi ng Bible ay ganito, God sent His word. Kapag ka nag-send ng Panginoon ng kanyang salita, surely merong mangyayari. Diba? Ang sabi niya doon sa Israelite, I sent my word and heal your disease. So kaya gumaling sila because God spoke about healing at nagsalita siya through Moses na sinabi niya na gumawa kayo ng bronze snake nung nando sila sa wilderness, at tapos anyone who will look at this bronze snake will be healed. So ganun yan nangyari because God has spoken. At sabi nung Isaiah, my word will not return to me void. Diba? So kapag ka nag-release ang Diyos ng prophetic word, sigurado mangyayari yon. At kapag ka nangyari yon, siyempre, ang ibig sabihin nun is binabakapan ng Panginoon yon, di ba? So wala namang salita ang Diyos na hindi niya binabakapan. So, ang ating breakthrough ay doon sa lugar na kung saan naandun tayo sa spirit world. Mahirap magkaroon ng breakthrough sa natural world. Okay, so kung ang business mo ay bumaksak, hawakan mo ang prophetic word ni Lord sa iyo. Sigurado, ang prophetic word is dadalhin ang business mo para ka magkaroon ng breakthrough. Kung ikaw naman ay estudyante at gusto mo makatapos sa pag-aaral mo sa kalagitnaan nitong COVID-19 na ito at mayroong parang imposible na makapag-aral ka na maayos, matuto ka na maayos, maniwala ka sa prophetic promise ng God that you will be able to have a breakthrough. Pag hinawakan mo yan, that prophetic word will bring you to where you should go. Diba? So, ganun din tayo sa simbahan natin. Naniniwala tayo that we will grow, naniniwala tayo that we will multiply because there is a prophetic word that has been released to us. Yung mga lugar na kung saan nandun tayo is magkakaroon tayo ng spiritual breakthrough. So, huwag kayong tumingin sa panahon na kayo ay naka-lockdown, kayo ay naka-ECQ, kayo ay para bang wala nang mangyayari sa buhay natin, na parang naandito na tayo sa estado na ganito na paralyzed. Yung 4 na leper, sabi nga nila, ano ba mangyayari sa atin? Sabi niya, pag mag-stay tayo dito, mamamatay tayo. Pag pumasok tayo sa city, mamamatay tayo. Everywhere na ando ng kamatayan. But we have to do something out of it. Diba? Kinakailangan pumunta tayo doon sa camp ng kalaban. Imagine yung camp pa ng kalaban ang pupuntahan nila. Sabi nila, kasi yung mga kalaban natin may pagkain. Tayo walang pagkain. So mamamatay tayo dito. Pumunta tayo sa loob ng city, walang pagkain, mamamatay tayo. Dito outside the gate, mamamatay tayo. Pero mayroong pagkain doon sa camp ng kalaban natin. So let's go. Let's have an experience na kung patayin nila tayo, wala naman tayong magagawa kasi mamamatay na rin naman tayo. But what if they will spare us? So we will live, di ba? So ang God, binibigyan tayo ng prophetic promise. At ito ang panghawakan natin ngayon, di ba? Huwag kang tumingin sa natural world, huwag kang tumingin sa nangyayari sa paligid mo. Ang tignan mo ay yung promise ng God sa iyo ngayon. Ano ba ang promise ni Lord sa iyo? Ang promise ni Lord sa atin as a church is we will have a breakthrough. Breakthrough sa ating pamilya, breakthrough sa ating local church, breakthrough sa buong simbahan, breakthrough sa ating finances, breakthrough sa inyong pag-aaral, breakthrough sa inyong trabaho, breakthrough sa inyong negosyo. Ang dami nating breakthroughs. Breakthrough sa mga healing, breakthrough sa miracle because God has promised us. Diba? So, ang ating breakthrough ay nakasalalay kung saan tayo nabubuhay. Yung officer, nung narinig niya, sabi niya, impossible na mangyari. Nagkaroon siya ng disbelief. Yung 4 na lepers,
although hindi in-express na mayroong silang faith. But they also believe in God. Yung paglakad nila is an act of faith. Yung pagpunta nila sa camp ng kalaban is an act of faith. Pwede naman sabihin nila na ganito. Parang ganito sinasabi nila, hey, pumunta tayo doon. Kaya ng Diyos na tayo tulungan. Kung pumunta tayo doon, who knows, tulungan tayo ng Diyos at spare ang ating buhay. Hipuin ng Panginoon yung ating mga kalaban and they will spare us and they will pity us and give us something to eat. Yun ang klase ng level ng faith nila. Sila, Shadrach, Meshach, and Abednego, ganun din, di ba? Noong sila ay pinababaw down dun sa idol, sabi nila sa king, no, we will not do so. If God, and we know that God is able to spare us from the fire. But if not, we will not bow down. That's the kind of faith that they had, di ba? Because they were living in the supernatural. Hindi sila nabubuhay sa natural world, but they were living in the promises of God. So, the same thing with us, ano man ang sitwasyon natin na kinakarap ngayon, lumakad tayo doon sa lugar na kung saan is God will work and God will allow us to have a breakthroughs in our life. So, yung 4 lepers, nandun sila sa lose-lose situation. But, when they made a decision to risk their lives because they believe that God is able to spare them. Ang sabi ng Bible, while they were walking, the Syrians, yung mga kalaban nila, they heard, sabi gano'n, the clatter of speeding chariots. Imagine yung mga paa nila naglalakad, tapos tumatama dun sa mga bato. Tapos yung mga bato naglalaglagan, nagkakaroon ng friction. Tapos nagkakaroon ng sound. Ang pandinig ng mga Syrians ay mga chariots. Sabi, we hear the gallop of horses. Yung kanilang mga paa na hinihila-hila nila. Ang sound na nakikreate is a gallop of horses. At siyempre sila'y tahimik habang naglalakad. So while they were walking, yung sound lang ng paa nila ang narinig. And yung 4 na yon, yung narinig ng mga Syrians ang kanilang mga steps. They, sabi doon, heard a great army from Hittite and Egypt. So they ran away. They ran away for their lives. So, ang tawag dyan is a sound of faith. Diba? Meron tayong, pag tayo lumakad sa, sa spirit world, pag tayo lumakad sa supernatural, yung ginagawa natin dito will resound in heaven. Ano ang sabi ni Jesus? Ano man ang binulong ko sa inyo, isigaw nyo sa rooftop. Diba? From heaven, God spoke to His disciples. And the disciples shout or resounded or heralded the word they hear from Jesus. Yung whisper ni Jesus. Dinala nila doon sa natural world. Ni-resound nila. Ganito naman yan. Babalik ta rin naman natin. Yung ating wini-whisper kay Jesus. Yung wini-whisper natin kay sa Holy Spirit. Yung every step of faith that we are making. Doon naman sa heaven, nagre-resound naman ng malakas yan. So itong 4 lepers while they were walking, in heaven it sounds like the sound of speeding chariots, the gallop of horses, and the great army from Hittite and Egypt. Nung narinig ng mga Syrians, narinig nila yung sound from heaven. So, ang challenge sa atin ay ganito. Huwag kang mabuhay at huwag kang tumingin sa natural. Maaari siguro talaga na nakikisipan siya ako sa inyo na nahihirapan talaga tayo o nahihirapan kayo sa buhay na ito. Nahihirapan makarecover. Nahihirapan na
nawala ang trabaho, ah, nag-close yung ah, inyong business, hindi nyo na alam kung ano ang mangyayari. But let me tell you, if you will only believe in this prophetic word, you will have breakthrough. Kung paano sinabi ni Elijah, tomorrow there will be a breakthrough. I tell you, tomorrow there will be a breakthrough in your life. Hindi ko alam kung paano kayo makaka-breakthrough. But if you will only stand in the promise of God, if you will only stand in the Word of God, ano ang prophetic promise sa ni Lord? Ang prophetic promise sa atin ni Lord, sa iyo at sa akin, you will have breakthrough tomorrow. And if you will walk on it, there will be a great sound in heaven. And as we walk in faith, there will be a great sound in heaven. At yung atensyon ng Panginoon is makukuha niya. Sabi ng anak ko sa babaw, lumalakad sa pananampalataya. Naniniwala sa breakthrough. Kahit mayroong crisis sa mundo, naniniwala siya na siya ay mabiblessed. Maniniwala siya makakatapos ng pag-aaral. Naniniwala siya na meron siyang breakthrough ng healing, breakthrough ng deliverance, breakthrough ng salvation. Naniniwala siya. Because your faith is louder in heaven, then God will listen to you. You will experience a breakthrough. Yung mga nawala ng trabaho, magkakaroon kayo. Yung mga nahirapan sa pag-aaral, makaka-breakthrough kayo. Yung hindi pa nakaka-enroll, makaka-enroll kayo. Yung problema nyo sa online gadgets, bibigyan kayo ng Panginoon because that will be your breakthrough. Praise God. Yung mga nagsara na negosyo, there will be another one that will be open for you. Believe it, you will receive it. Let's believe it and let's agree together. We will have a breakthrough. Praise God. Mabuhay ka sa supernatural world at huwag kang mabuhay dito sa natural world. 2, you have to live in the supernatural world. Because once you live in the supernatural world, you will have breakthrough. Pero kung mabubuhay ka lang according to what you see, to what you feel, and what you experience, hindi tayo makaka-breakthrough. Pangatlo is this, ano ang purpose ng breakthrough? Yung 4 lepers, naka-breakthrough sila. Wala yung mga Syrians na iwan yung mga gamit nila. Yung lahat ng mga pagkain, wow! Enjoy na enjoy sila. Merong minudo, merong kare-kare, merong apritada, merong inihaw na bangus, merong kung ano nung klase ng pagkain, merong cake, merong ice cream, merong soft drinks, merong apple and mango and grapes. Praise God. Enjoy na enjoy sila. At pumunta sila sa kabilang tent. Nakita naman nila na doon ng mga dessert. Ang sasarap ng mga dessert doon. Tapos pumunta sila sa kabilang tent. Nakita naman nila maraming mga diamonds, silver and gold at pinakukuha nila, pinagbabaon nila. Until one time, meron isa sa kanila na sabi is, teka, sandali lang. Mukhang tayo lang ang nag-e-enjoy dito. Bakit hindi natin dalhin to doon sa ating mga kababayan? I-report natin sa king. So, ano ang nangyari? Ni-report nga nila at pagkatapos is yung officer, sabi nung king, i-supervise mo ang pagpunta ng mga tao. So, nung nakita ng officer na naandun nga ang mga pagkain at marami, yung mga tao ay biglang nag-commotion, nag-stampede, namatay siya. Yung disbelief niya, yun, inani niya. Yung 4 lepers, yung kanilang belief na sila ay makaka-breakthrough na experience nila. So, tayo mabubuhay dito sa nakikita natin. At minsan, yung ating calculation ng mind natin, kahit anong degree pa ang nakuha natin, kahit may doctorate pa tayo na economics, hindi uubra yan dun sa promise ni Lord. So, naka-breakthrough yung 4, yung officer,
ay hindi naka-breakthrough. Although di na sinabi ng Panginoon kung ng Bible ko ano ang kanyang pangalan. Ano ang purpose ng breakthrough? Pag ikaw ay naka-breakthrough, hindi lang ikaw mag-enjoy. Kinakailangan i-share mo rin ang breakthrough mo. Kung may breakthrough ka ng finances, dapat sinishare mo rin yan. Diba? Kung may breakthrough ka ng healing, dapat sinishare mo rin yan. Diba? Kung meron kang breakthrough sa spiritual walk mo, isinishare mo rin yan sa iba. Kung meron kang breakthrough na experience na kakaiba sa Panginoon, kinakailangan isinishare mo rin yan dun sa mga tao na hindi nakaka-experience ng kabutihan ng Panginoon. Kasi tayo ay binibless ng Diyos para maging blessing din. So that's the purpose. So again, praise the Lord. Ang gusto ng Panginoon sa atin is this. Tayo ay lumakad sa supernatural world. Number 2, ang breakthrough natin ay nandun sa supernatural world. Number 3, ang breakthrough natin ay hindi lang nag-i-stuck sa atin, kinakailangan sinishare din natin ito sa iba. So sa bawat isa na naandito, gusto ko po kayong ipanalangin. Kung first time nyo, alam po ninyo, yung 4 na lepers, yan ay picture ng isang taong makasalanan. Na sabi ng Bible, tayo daw ay spiritually merong sakit. Meron tayong leprosy. Para lang tayo maka-breakthrough, kinakailangan natin ng blood ni Jesus. Si Jesus ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. That's why the grace of God is so sufficient. Yung pinuntahan nila is the place of abundance. Pag tayo lumapit kay Jesus, naandun ang abundance kay Jesus. Sabi ni Jesus, I came to give life and have it more abundantly. Pag na-experience mo si Jesus, you will have an abundance in your life. Hindi lang finances, hindi lang material, but most especially spiritual, because God is going to forgive you. God is going to accept you as His child. God will give you an inheritance of heaven. Kung hindi pa po ninyo tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior, I want you to pray this prayer with me. Sabihin po ninyo, Panginoon, sige po, sabihin po ninyo, Panginoon, lumalapit ako sa iyo, inaamin ko, ako ay makasalanan. Binubuksan ko na ang pinto ng buhay ko at tinatanggap kita, Jesus, bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ko, nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ko ng dugo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung sinunod po niyo yung prayer na yan, I'd like to congratulate you. Nasabi ng Bible, those who receive Christ as their Lord and Savior, God gave them the right and the authority to become the child or the children of God. Salamat po and God bless you. Para po naman doon sa mga ating mga kapatid who already believe in the Lord Jesus Christ, but you are going through a crisis in your life, gusto ko rin na ipanalangin kayo. Manalangin ulit tayo. Lord, maraming po salamat sa bawat isa na nanonood sa oras na ito. At sa pangalan ni Jesus, I pray for a spiritual breakthrough sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, yung pinapanalangin nila ng mga tao na maligtas, give them salvation. Lord, this is what you have promised. And I pray for the Holy Spirit to work in their lives even right now in Jesus' name. Lord, yung kanilang mga finances sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, they will have breakthrough in the name of Jesus. Lord, sa kanilang mga healing, sa mga nararamdaman nila sa kanilang katawan, they will have a breakthrough of healing in the name of Jesus. Lord, stretch your hands upon them. You are not limited by time. You are not limited by distance. Your power is always available in the name of Jesus. Let the resurrection power of Christ in the name of Jesus touch their bodies in Jesus' name. And Father, I pray, oh God, in Jesus' name,
Let the fire of God fall upon us, fall upon every one of us, O Lord God. Rekindle our hearts again, Lord God, to love you. Rekindle our hearts once again, Lord, to serve you. Marami pong salamat. Ang pagtawag mo sa amin hindi nagbabago. Ang sitwasyon ay maaaring magbago, pero ang calling namin hindi pwede magbago. Salamat po sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Salamat po sa pagsama po ninyo sa akin and naway pinagpala tayo ng Panginoon. God bless you.